Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel at ngayon ay sa video ko ngayon ay sasagutin ko yung ibang katanungan ng ating mga kababayan. Pero hindi ako eksperto pagdating sa ganyang mga bagay At magbabase lang ako dun sa mga naranasan ko. Unahin ko ito. Hello sir, isa po ako sa bagong taga-subaybay nyo. Pwede din po ba kayong magbigay ng details about sa first to last po lesson? Sana po mapansin. God bless. Nag-aaral po ako ng pre-training. Wala pa po kasi akong pang tuition sa regular. Hope mapansin. Gusto ko po mag self-study. Ito yan mga kabayan. Wala namang problema kung mag self-study ka. Basta siguraduhin mo lang na magiging successful kung ikaw ay mag-register sa exam at sa pagbabayad. Pag-aralan nyo mabuti yan, yung pag-register at pagbabayad, kung kayo ay mag-self-study. At ito nga parang nakakadurog ng puso. Siyempre nagsisikap kahit walang pambayad sa tuition sa mga Korean language school. Katunayan mga kabayan ay yung bago kong kasamang Pinoy dito, self-study lang talaga siya. Dahil isa pa nga, wala din siyang pambayad sa mga Korean language school. At inalam lang niya lahat talaga kung paano sa umpisa, kung paano mag-register. Inalam niya lahat. Talagang desidido siya. Ito yung ginawa niyang una, dahil nga may nakita siya sa Facebook na nagpo-post ng mga ganun, Korean language school. Ang ginawa niya, umattend siya ng ng orientation. Tapos doon niya nalaman na lahat yung proseso nung umattend siya ng orientation sa Korean language school. Dahil doon, nagkaroon siya ng idea na pwede naman palang self-study lang. Kaya ganun ang gawin ninyo kung magse-self-study kayo. Alamin nyo lahat simula sa umpisa hanggang huli para hindi na kayo magbayad sa school. Pero mas maganda pa rin talaga yung sa Korean language school. Lalong-lalo na kapag ikay nagtatrabaho, hindi ka makakapag-asikaso ng maayos. Kaya mas maganda rin talaga sa Korean language school. Pero kung ikaw naman ay walang-wala talaga at kaya mo naman mag-self-study, ay tirahin mo na. At tungkol naman dun sa isa pa niyang tanong na first to last na lesson daw. Ibig sabihin sa umpisa hanggang sa huli ng mga pag-aaralan. Ganito yan Kasi unang-una salita ng ibang lahi to Talagang kumbaga sa tayo, wala talaga tayong alam dito Zero talaga. Kaya ang gagawin mo kabayan ay isaulo mo muna lahat yung mga vowels in consonant. Diyan naman talaga tayo mag-uumpisa sa vowels in consonant. At ang pinaka-importante sa lahat mga kabayan, pag natuto ka ng magbasa, diyan ka na talaga mag-uumpisa. Diyan ka na mag-uumpisa, magsaulo ng mga vocabs, mga noun, verb, tapos kung paano ilalagay yung mga particles, diyan ka na mag-uumpisa. At kung mag-uumpisa ka pa lang sa vowels in consonant, ito ang maire-recommenda ko sa inyo. Yan, si Smile Korean. Marami kayong matututunan dyan simula umpisa hanggang katapusan. At kung sa tingin mo kabayan ay talagang bihasa ka na, saulado mo ng vowels in consonant, alam mo na kung paano ilalagay ang mga particle, magaling ka nang magbasa, marami ka nang nasaulong vocabulary, verb, saka noun, tapos marunong ka na rin magbasa ng paragraph, ay diyan ka na mag-uumpisang mag-practice mag-exam. At nandyan naman si Korean Pen. Marami rin kayong matututunan dyan. Huwag lang kayong titigil magsaliksik sa YouTube at nandyan na lahat yan. Tanong ulit ng ating kababayan, tinatanong niya kung mahirap ba daw ang exam. Ang masasabi ko lang kabayan ay nakadepende yan. Kung ikaw ay maraming alam na sa Korean language, ay sigurado madali mo na lang masasagutan ang mga exam. Kaya ang payo ko sa inyo,
Mag-aral kayong mabuti. Pero kung ikaw naman ay talagang kukunti pa lang yung nalalaman mo, at talagang kung sa tingin mo ay 50-50 pa na pumasa ka sa exam, eh ganun talaga ang mangyayari. Mahihirapan ka talaga sa exam. At ito talaga yung katotohanan mga kabayan, mahirap man tanggapin, pero ganun talaga ang nangyayari. Mas marami talagang bumabagsak kaysa sa pumapasa. Pero huwag kayong titigil. Talagang kung gusto niyo makapunta dito at makapagtrabaho, huwag kayong titigil. Katulad na lang itong isa, yung nakasabay kong nag-exam noon. Nag-exam ako ng 2016, March. Pangatlong exam na niya. Nung unang exam daw niya, ang passing score, ang inilabas na passing score ay 20. Naka 19 siya, hindi bagsak siya. Tapos hindi pa siya sumuko. Talagang hindi siya sumuko. Gusto niya talaga makapagtrabaho dito. Exam ulit siya, pangalawa. Eto ngayon, naka 20 points siya. Akala niya, pasado na siya kasi naka 20 siya eh. Nung nakaraan, 20 ang passing grade eh. Di tuwan-tuwa siya kasi naka 20 siya. Ngayon, nung inilabas na yung passing score, 21 naman yung passing score. Di bagsak na naman siya. Kaya yun ang mahirap eh. Yung babataas yung passing score, talagang hindi mo sigurado eh. Kaya kailangan mag-aral ka talagang mabuti. Para kung sakali man na babataas yung passing score, at least mataas yung score mo, pasado ka pa rin. Magkasabay na kami mag-i-exam. Pangatlong exam na niya. Ako first time ko mag-i-exam. Eto na. Di-exam na kami. Natapos ng exam. Tapos ang maganda nito, bumalik sa 20 yung passing grade. Naka 21 siya. Ayun. Pasado. Kaya kung talagang desidido ka, talagang walang imposible. Kahit ilang exam pa yan, mag-i-exam ka at mag-i-exam para lang makapagtrabaho dito. At sulit yan pag ikay nagtatrabaho na dito. Sinisigurado ko, ang lahat ng hindi mo nabibili noon ay mabibili mo na ngayon. Kailangan lang magtipid para makaipon. Bali nang magtipid sa ibang bagay, huwag lang sa pagkain. Dahil dyan nakasalalay ang lakas ng katawan sa trabaho. Huwag magtitipid sa pagkain. Di bali nang magtipid ka sa ibang bagay, katulad ng pagbili ng mga bagong cellphone. Kada labas ng bagong cellphone, bili. Mahirap yun. Baka naman doon na lang mauwi lahat. Yung mga kinita mo. Ako, sa totoo lang, puro second hand lang na cellphone binibili ko dito. Gamit ng asawa ko, gamit ng anak ko, cellphone ko. Puro second hand lang mga cellphone namin. Hindi ako talaga bumibili ng bago. Pa yung isang tanong ng ating kababayan na kung pwede ba daw ang height sa Korea na 5 flat o 5'1 lang. Ay, pwede po kabayan. Dahil wala akong height limit dito. Walang weight limit, walang height limit. Bakla ka man, tomboy, babae, lalaki, silahis. Wag lang dapat ang kunyari yung may mga sakit na nakakahawa. Diyan sila mahigpit sa mga sakit na nakakahawa. Pero kung sa tingin mo naman ay fit to work ka at wala ka namang naramdaman, pwede yan. At isa pa, kunyari may putulan daliri, ay talagang hindi pwede yan. Makikita agad dyan sa medical. Tapos kung ikaw colorblind, sa colorblind wala akong idea eh. Pero ang alam ko, may nakakaalis ng ganyan eh. Parang may yung pagkakaalam ko nun, parang gumagamit yata ng contact lens. Hindi ko lang sigurado pero pwede kayo magtanong dito sa Pinoy EPS in Korea. Baka may same case kayo na nandito na sa Korea na colorblind na nagawa ng paraan Yung iba daw dyan nagsasalamin pag yung sa Ichihara ba yun? Ichihara test. Yung babasahin mo yung may mga iba-ibang kulay na pag binasa mo, may makikita kang number. At ikwento ko na rin sa inyo mga kabayan, yung nakapasa na ako sa exam. Parang ito, nagka-problema ako sa medical. Ito, pag BBP sa akin, high blood talaga ako. Sabi ko nung hindi talaga ako pinapalis dun sa clinic na pinag-medical na namin. Mataas talaga BP ko. Tapos yun na nga,
Hanggang sa nai-stress na nga ako kasi nga umasa na nga ako sa exam. Nagka-problema naman ako sa medical. Natagalan talaga ako. Pabalik-balik ako dun sa clinic na yun. Naka-3 balik yata ako dun. Kasi naka-high blood ako eh. Kasi nasa lahi kasi namin high blood eh. Pero hindi naman siya yung mataas na mataas. Kaso nga lang talaga yung clinic na yun, napakahigpit talaga. Ang BP mo lang ay 130/90. Wala na. Pababalik-balikin ka na. Di katulad dun sa pangalawang medical ko, nung pagbalik ko dito, hindi naman sila mahigpit sa medical, sa tawag dito, sa BP. 140/90 nga ang BP ko noon, okay naman sa kanila eh. Yung pangalawang balik ko na dito, nung nakaraang taon. Dito na nga, no? Yung ibang kasama ko na pumasa, natapos na yung medical nila, ayun, nakapagpasa na sila ng medical sa PUA, tapos nasa job seeker roster na rin sila. Nabalitaan ko, yung iba, paalis na, nag-Korean language refreshing na sa PUA, sa DMW. Kaya ako, namumblema sa medical. Tapos ito na nga, yung pang-apat na yata na balik ko yun sa clinic, sabi nung ini-CG ako. Tapos okay naman, wala naman silang nakikita kung ano ba, kung saan ba nanggagaling yung bakit tumataas ang blood pressure ko. Tapos ito na nga yung pinali, wala na magawa eh, kahit pinapainom nila ako ng gamot, ganun pa rin eh. Kasi nga, nandun na eh. Halo-halo na yung emosyon mo eh, na takot ka na baka hindi ka makaalis. Kumbaga nagkaroon na ako ng stress na lagi ako araw-araw. Kasi iniisip ko nga doon. Kasi na final na na nga, ito na lang sir, sabi niya, pinapunta ko sa isang clinic pa, yung expert yata sa yun, sa puso. Ini-ECG nila ako. Pagdating sa ECG, wala namang problema. Ngayon, sabi, dinala ko yung result, bumalik ako sa clinic. Sabi ko, Dok, okay naman yung ECG ko, wala namang problema sa nakalagay dito. Ito na lang sir, sabi niya. Kailangan mo na lang talaga mag-maintenance, sabi ganun sa akin ng doktor. Sige sir, sige sir, magme-maintenance na lang ako ng gamot. Ito sir, ilalagay ko dito na mataas ang BP mo, medical certificate mo, at kailangan mo mag-maintenance. Tapos sabi sa akin ng doktor, pag nagka-employer ka sir, kailangan bumalik dito bago ka malis at ipakita mo sa akin yung mga binili mong gamot sa loob ng 3 years kasi 3 years ang contract eh. Di yun na nga. Pero hindi naman ako bumalik doon. Nung naipasa ko na yung medical ko, hindi naman, kung palis na ako, kasi 1 taon mahigit ang inintay ko bago nakaalis eh. Hindi na rin ako bumalik doon sa kanila. Idugtong ko na to, isang tanong ng ating kababayan din, swerte mo naman nakaabot ka pa ng age limit bago ka nakarating dyan. Ayan, yan pa yung isa. Ayan na nga, nakalagay dyan sa screen. Ayan na mga kabayan, nakalagay dyan, UPS topic pass 2016 April 13, tapos job seekers roster forwarding date. Ito, nai-renew ko na siya ng 1 taon eh, yung nakalagay na dito 2017 na eh. Kasi naghintay nga ako ng employer noon, pagkapasa ko ng medical, na-expired na. Tapos ito na nga, ito yung pangalawang job seekers roster approval date. Na-aprobahan na yung pangalawang approval ko nang nirenew ko yung sa job seekers rosters ko. Ayan. Na-aprobahan siya ng 2017 May 26. Ito yung masakit dito mga kabayan, Kasi 1 taon na nga ako naghihintay. Hintay sa dami ng seleksyon. Daming seleksyon na dumaan talaga sa loob ng 1 taon na yon. Hanggang sa naabutan na ako ng expiration ng 1 year. Tapos pumunta pa ako ng PUA para lang i-renew ng 1 year. Ito na nga pumunta ako ng May 3 sa DMW. At in-renew ko nga. Ito ang matindi nito. May 3 ako nag-renew. Tapos may paparating na seleksyon ng parang yata yun, May 12 to 15.
massive selection, talagang maramihan talaga yun. Sabi ko, paano kaya to? Parang isang buwan yata yun bago ma-approvean ulit yung ano mo, pag nag-renew ka ang validity ng exam, nag-renew ka ng 1 year ulit. Yun na, dumating na nga yung selection, wala, hindi ako mapipili kasi hindi pa na-approvean eh. Wala pa siyang dating na approval dun sa EPS account ko. Tapos natapos na nga, nagka-approval ako ay May 26. Wala na, lagpas na yung massive selection. Sabi ko, paano kaya to, wala na to. Hanggang sa yung asawa ko parang naiinis na sa akin kasi parang na rin nawawalan na siya ng tiwala sa akin eh, kasi sabi niya sa akin, ano ba naman yan, pumasa ka na't lahat, nahirapan ka pa sa medical, anong nangyayari dyan? Parang nagdududa na siya sa akin eh. Kasi nung una pa lang na parang nagalit na siya sa akin nung mag-aaral pa lang ako kasi nag-loan ako sa Pag-ibig. Yung ibinayad ko sa Korean Language School, niloan ko lang yun sa Pag-ibig. Ang bayad ko nun sa school sa tuition ay 7,500. Nung bandang huli nalaman niya nung nag-aaral na ako, nag-loan ka pala sa Pag-ibig. Sabi ko, hindi ka naman papayag na mag-loan ako para pang tuition lang dito. Yun, wala na siyang nagawa. Yun na, hinayaan na lang niya ako. Tapos ito na nga, di nagka-approval ako. 2017, May 26. Ay, sabi ko, wala na. Ano ba to? Niyayaan ako ng asawa ko na umuwi na kami ng Palawan. At mangisda na lang daw ako. Sabi ko, may 1 taon pa ako, kakarinyo ko lang. Pag natapos itong taon na to, sabi ko, wala pa talaga. Bali 2 years na, kung matatapos yung taon na renew ko ngayon, 2 years na, wala na, hindi na pwede. Hindi na rin naman ako pwede mag-exam kasi overage na ako. Ngayon, ito nangyari nung time na yun, sa construction na lang ako nagtatrabaho dahil hindi na ako matanggap sa mga pabrika kasi overage na ako nun. Wala nang tumatanggap sa akin na pabrika. Overage na. Ang ginawa ko, nagtiyaga na lang ako sa construction habang nag-iintay-intay ako sa Korea. Trabaho ko sa construction. Ito nangyari na-renew ko na-approve na nga May 26, 2017. Tapos may nag-post dun sa school namin. Nakita ko yung post nila kasi hindi naman ako nagkakalikot talaga sa website ng DMW eh. Hindi ako marunong talaga eh. Ang alam ko lang talaga noon, magkalikot ng Facebook. Kapitbahay ko pa nga yung gumawa ng Facebook ko. Ito na. Sabi nung school namin, na pinost nila sa sa page nila. Yun, na may paparating na additional selection. Parang yung additional na yun, parang kunti lang talaga yung kukuhanin. Mangilan-ngilan lang. Ano ba yun? 29 to 30 yata yun. May 29 to 30, 2 araw na additional selection ang sabi nila. Sabi ko, wala naman yan. Ganun. Parang binabaliwala ko na kasi kunti lang naman ang kukuhanin dyan pag additional selection eh. Parang nawalan ako ng gana. Hindi, pagpasok ko sa construction, siguro nakalipas na yung 1 araw nun. Sabi ko, tingnan ko kaya. Kasi may internet naman dun may wifi naman dun sa pinagtatrabahoan ko. Bago kasi kami pumasok sa site, dun sa construction area, nadaan muna kami dun sa opisina. May kinukuha kami mga gamit. Tiyempo may free wifi naman. Kaya nabubuksan ko yung EPS account ko dun. Eto, nangyari. Pagtingin ko, dati kasi, pagbubukas ko, 3 lang yung nakasulat eh. Tapos biglang nag-5. Magkasabay yung contract forward at saka contract signing. Tuwang-tuwa talaga ako nung nangyari yung ganun. Sabi ko, ganun pala talaga. Hindi mo talaga alam kung kailan ka magkaka-employer. Kaya, yan mga kabayan. Pag kayo pumasa na sa exam, huwag kayong aasa na makakalis agad kayo. Pero swerte nyo kung makalis agad kayo. Pero meron talagang natatagalan. Kaya yan ang masasabi ko sa inyo. Lalong-lalo na din sa mga babae.
masakit man tanggapin, pero hindi ko naman sinasabi na maliit ang tsansa. Swertihan lang talaga. Pero doon sa mga kabats ko na nag-aral ng Korean language, sa 10 siguro nakakilala ko na babae na pumasa sa exam. Siguro 3, 4 yung nakalis. Mga ganun. 3, 4 nakalis. Pero yung iba talaga, wala na, hindi na talaga nakalis. At nakakapanghinayang din. Tapos ito pa, may nakasabay ako sa medical na hindi ko naman talaga siya kakwentuhan sa school namin. Yun ang mahirap sa medical. Itong nangyari, pangatlong exam na rin niya. Sumabay siya sa amin. Pumasa. Itong nangyari, pagdating sa medical, nagkaroon ng HEPA. May HEPA daw. Yung kung HEPA ba o TB o ano. Basta yung nakakahawang sakit. Iyak siya. Talagang nakakaawa. Kasi tingin niya sa sarili niya, nakakapaglaro naman daw siya ng basketball. Malakas naman daw siya. Hindi niya malaman bakit nagkaroon siya ng sakit na ganun. Tapos noon time na di umiiyak nga siya, tapos sabi nung teacher namin, kasi kasama namin sa medical, teacher namin sa Korean language, sabi niya magpagaling ka muna. Tapos gamot ka ng 6 months. Ganun. Tapos pa-medical ka ulit. Pagkatapos nun, wala na akong balita sa kanya Hindi ko na alam kung anong nangyari dun sa kanya. At idagdag ko na rin nga pala mga kabayan, tungkol sa age limit. Ito sa experience ko nung umalis ako, flight namin papunta dito sa South Korea, may nakasabay akong 39 years old. Paano ba nangyari yan? Samantalang 38 years old lang ang age limit. Ganito yan mga kabayan, Hanggat ang pangalan mo ay nandoon sa job seeker roster at may approval ka, may validity pa, kung ikaw ay 39 years old man o 40 years old, ay maaari ka pa ring magka-employer. Katulad ng sinasabi ni Chairman Neo ng South Korea yan. Basahin nyo na lang yan o kaya i-screenshot nyo yan. Yan ang katunayan. Maraming alam yan si Sir Neon, si Chairman Neon ng South Korea. Ayan. Isa pa mga kabayan, tungkol ito dun sa selection, yung qualification na yung mga employer dito sa Korea nakukuha ng mga EPS worker na Pinoy, Iba't iba Merong gusto nila, merong matangkad, meron namang hindi na kailangan ng matangkad. Tapos kailangan, baga magaling ka na agad sa trabaho. Merong mga ganun Pero noong tinanong ko yung kumbaga parang sekretary ng amo ko, siya yung pumupunta kasi siya yung inuutusan para kumuha ng EPS worker sa Pilipinas na manggagaling sa Pilipinas. Tapos tinanong ko siya kasi sinasamahan niya kami. Kung katulad yan, kunyari kukuha ako ng ERC, sinasamahan niya kami lagi kasi marunong naman siya mag-English. Nasamahan niya kami lagi. Hindi nila kami hinahayaang pumuntang mag-isa. Marunong siya mag-English. Tapos tinanong ko siya kung ano ba yung qualification na hinahanap nila sa isang EPS worker para masilik nila. Ito yung sagot niya sa akin. Picture lang daw ang tinitingnan nila. Hindi nila tinitingnan ang height, hindi nila tinitingnan ang edad, hindi nila tinitingnan kung payat ka, kung tomboy ka o bakla ka. Yun, basta picture lang daw ang tinitingnan niya. Pero sa ibang company, kailangan talaga ng matatangkad. Kaya hindi rin natin masasabi. Merong company na kailangan talaga ng height kasi katulad halimbawa sa trabaho doon. Sa company na pupuntahan mo, kailangan ng matangkad dahil halimbawa yung mga machine malalaki. Siyempre, kung hindi ka matangkad, hindi naman pwede magtrabaho ka ng katulad sa press machine na malalaki. Hindi naman pwede magtrabaho ka doon na may tungtungan ka. Baka mamaya, matalisod ka pa biglang nasubsob ka pa doon sa molded ulo mo ang napitpit doon. Kaya iba't iba din. Kasi dito naman kasi sa amin, hindi naman kailangan ng matangkad kasi nakaupo nga lang kami sa trabaho. Kaya siguro ganun yung nila.
Ayun nga, nagulat ako eh. Pagdating ko dito, ako yung pinakamatanda dito eh. Pero ang dami nang nauna sa akin. Ako yung pinakamatanda dito sa company. Yung bagong dating dito na Pinoy is 30 years old lang. Kaya ganun yun. Hindi mo rin masasabi kung ano talaga yung kategorya nila tungkol sa pagpili ng mga trabahador. Nakadepende yan sa kagustuhan talaga ng Koreano. Kung ano yung gusto niyang kunin. Gusto niya yung malaki katawan, kasi buhatan, may mga ganyan. Gusto niya yung payat, kasi hindi naman mabigat ang trabaho. Minsan nakadepende rin yan sa trabaho na pupuntahan. Yung pagpili nila ng tao. At yan nga mga kabayan, maraming salamat sa panonood. At sana ay may natutunan kayo sa video ko na to. And see you in my next video.